Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito hong naging reaction po mga kabida ni Attorney Vic Rodriguez dito ho sa hindi po pagproklama ng COMELEC sa Duterte Youth Party List at ito hong bagong henerasyon party list po, mga kabida. Dahil daw, according to Chairman George Erwin Garcia, may pending unresolved case pa po, o complaint, ito pong Duterte Youth at ito pong bagong henerasyon, na nakabimbin po ngayon mga kabida dyan po sa Commission on Elections, Ito po, pakinggan muna natin ito hong reaction po ni Attorney Rodriguez at saka magre-react po tayo mga kabida, Narito po. Bakit ayaw may proklama? Dahil daw merong reklamo yung makakaliwang party list. Itong mga ito na scholar ng bayan at talagang matitinong mga tao, ayaw mong paupuin. Yung reklamo nung makakaliwang party list, 2019 pa ho yun. Wala na pong saysay yun. Pinaupo nyo nga noong 2019 ang Duterte Youth. Noong 2022, pinaupo nyo rin yung Duterte Youth. Wala namang bagong reklamo. Wala namang bagong demanda. Wala namang bagong issue laban sa Duterte Youth. 2025 na ngayon. Bakit ayaw mong paupuin ang Duterte Youth, George Garcia? Managot ka sa mamamayang Pilipino. Ayun po. George Erwin Garcia, sagutin mo daw yung tanong ni Attorney Rodriguez. Okay. Yung complaint pala mga kabida since 2019 pa pala yon. Okay? Ang hindi ko lang din maintindihan, kagaya po ni Attorney Rodriguez, since 2019 pa po yung complaint laban po sa Duterte Youth, bakit pinaupo po ng COMELEC itong Duterte Youth Party List noong 2022? Okay? Kung saan yung kanila pong nominee po mga kabida, ito hong si Congresswoman Drexy Cardema. Okay? Tapos, pagdating ho ng 2025, nung nanalo na po ito hong Duterte Youth po mga kabida, hindi po pre-claim, sinuspindi po yung proclamation, Dahil daw sa pending complaint na hindi pa po na-resolve ng Commission on Elections. Napakatindi itong COMELEC, mga kabida, Ang galing. Inaksyonan kagad yung reklamo. Yung reklamo since 2019 pa. Ngayon pa po inaksyonan. Kaya nga, nakapagtataka po, meron po akong comparison po dyan, Naalala po ninyo yung vlog ko kahapon, kay Attorney Virgilio Garcia. Kaapelyedo pa po, ni Chairman Garcia po itong si Attorney Garcia po, Nag-file po ng DQ complaint dyan po sa Commission on Elections, Laban po dito ho kay Senator-elect Erwin Tulfo. Okay? Ang kanya hong reklamo, nag-stem po yun, doon po sa nangyari po kay Erwin Tulfo sa US. Kung saan po makabida ay, sabi po ni Attorney Garcia, pinaghahanap po ng batas yan doon sa US. Fugitive daw ito hong si Erwin Tulfo po doon. Dahil ho, na-discover daw ng US government kasi yung kanya hong pangalan na ginamit po makabida para ho sa kanya hong citizenship kasi nagtrabaho daw ito hong si Erwin Tulfo doon sa US US Armed Forces po makabida. Pero yun nga, na-discover na yung kanya hong citizenship po makabida na-discover po ng US government na yung mga dokumento po niya makabida bilang citizen doon po sa US problemado po, Kasi gumamit daw siya ng fictitious name. Kaya ang nangyari po, pinaghahanap daw itong si Erwin Tulfo makabida doon po sa US. Ang ginawa po ni Erwin, bumalik po dito sa Pilipinas. So yun na po yung history, So pagdating ho ng Pilipinas, naging radio announcer, commentator, and then inappoint ni Pangulong Marcos bilang secretary po ng Department of Social Welfare Development, Pero short stint lang po yung kanyang pagiging secretary po makabida, Kasi tinanggal po siya sa DSWD because of his questionable citizenship. Okay? Yun.
naging representative po ng CIS. Alright? Ng mga Tulfo. And then pagkatapos, tumakbo bilang senador at yon nanalo po bilang senador. Pero bago po, nanalo po itong si Erwin Tulfo Macabida, nagsampa po ng disqualification case itong si Attorney Virgilio Garcia, no? Diyan po sa COMELEC. Ang problema po Macabida, hindi ho inaksyonan. Ang sabi po ni Attorney Garcia po Macabida, nung nag-grant po siya, no? Doon po sa kanyang Facebook account, na tinulugan ng daw ng COMELEC yung kanya pong complaint. Kaya nga, hindi ho pinigilan ng COMELEC yung proclamation ni Erwin Tulfo at ngayon tatawagin na po siyang honorable. Okay? Hindi po matanggap yan ni Attorney Garcia kasi yung kanya hong ginawang falsification daw doon po sa US, hindi ho pwedeng tawaging honorable yon. Sabi po ni Attorney Garcia po Macabida. Kaya nga, itong ginawa kong comparison dito ho sa estado po ng Duterte Youth Party List at saka ito hong BH Party List po Macabida, kung bakit dito ho sa Duterte Party List at saka sa bagong henerasyon, strictly implemented nila yung rules. Pero pagdating ho kay Erwin Tulfo po Macabida, wala. Tinulugan lang po, ano? Hindi ho ni-resolve ng Commission on Elections yung complaint ni Attorney Virgilio Garcia, mga kabida. Kasi ho, kaalyado po ng administrasyon ito hong si Erwin Tulfo. Yun po ba yung rason? At ito hong dalawang mga party list groups, kaalyado po ng mga Duterte, ano? Mga kabida. Yun yung mga tanong po na dapat pong sagutin, ano, ni Chairman Garcia po Macabida. Unang-una po, bakit po ngayon lang po inaksyonan yung complaint laban po sa Duterte Youth? Since 2019 pa pala yun, ano, mga kabida. Okay? Tapos ito hong complaint po ni Attorney Garcia laban po kay Erwin Tulfo, bakit tinulugan lang po ng Commission on Elections? Kung binara po ng COMELEC ito pong proclamation ng Duterte Youth dahil ho sa pending complaint na hindi ho na-resolve pa ng Commission on Elections po Macabida, bakit hindi po nila binara yung proclamation po ni Senator-elect Tulfo? Okay? Pareho po may mga pending complaint po yan dyan po sa COMELEC. Disqualification complaint, ano? Bakit hinayaan po ng COMELEC na maiproklama po itong si Tulfo? Ito pong Duterte Youth at saka bagong henerasyon, hindi. Meron ba tayong naamoy na bias dito, ano, mga kabida? Kasi ho, keso si Erwin ay kaalyado po ng administrasyon. Tapos ito hong mga party list groups na ito ay kaalyado po ng mga Duterte. Yun na yung treatment po ng Commission on Elections ho dito, mga kabida, no? Yun yung dapat sagutin po, ano, ni George Erwin Garcia. Ang dami kasing mga reklamo po dito kay George Erwin Garcia, mga kabida, no? Kaya nga minsan, hindi ho nakapagtataka po mga kabida na ang dami hong criticisms against sa COMELEC po, ano? Dahil ho sa mga actions po nila na hindi po natin maintindihan po mga kabida, no? So sana po, pag-isipan po ng COMELEC po yan, ano? Na sana po, bigyan po ng priority po ng COMELEC na i-resolve po itong complaints laban po sa dalawa. Para po, at least man lang, pag makapag-desisyon po ang COMELEC ko dito mga kabida, tapos yung decision po ay papabor dun sa dalawang party list, at least mapanatag po yung kanila pong loob, ano? At doon po sa mga sumuporta at bumoto po sa kanila, no? At kung hindi man pabor doon sa dalawang party list, yung decision po ng COMELEC, at least, makahanap po ng remedy ito hong dalawa, mga kabida, para questionin yung magiging decision po ng Commission on Elections. Yun lang po yun. Ganun lang po kasimple po, mga kabida. Sana magsilbing lesson learned po ito, ano, ng COMELEC, na sa susunod po na election, pag may mga ganito pong mga senaryo, ganitong mga complaints, i-resolve kaagad. Huwag hong paabutin na matapos ang election o di kaya yung araw mismo ng proclamation, ano? Nakakahiya po yan, mga kabida.
Sa totoo lang, ano? Nakakahiya po yan. So yan lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabida.